Saan ba nag-uugat yan? Yun. Saan ba nanggagaling? E di, isara nyo yung pinanggagaling. Kaya ba? Hindi. Kaya ba? Hindi. Political will. May initiative. Oo. Meron tayong kaibigan. Susundin ko na. Si Congressman. O yun ba? Kilalang-kilala naman kanina yun. He needs no introduction. Nakita ka kagad. Nakita ka kagad ni Manny. Sabi, pareha akong boxer. Ako, nanalo ko yan sa debate kay Congressman. Yung lightweight. Mabigat na issue. Pero alam nyo, si Mayweather umiiwas kay Manny. Pero ang nakita ko, si Lagban umiiwas yata sa inyo. Para mamano eh. Ang daming katwiran ni Lagban yata. Ayaw kayo makakapit. Debate Kahit na dito, inindihan niya kami. At nung isang araw doon sa Rotary Club of Manila, hindi rin siya sumipot. At nung gusto ko siya interpellate, ayaw niya magpa-interpret sa akin. Siguro narindi doon, napuruhan siya ni Manny Pacquiao. Yung pinakahuling segundo ng laban nila, bigla siyang na-right cross. Saka kasi sinabi niya, na-amyenda na raw yung RH bill. Sabi ni Congressman Pacquiao, hindi pa. Yung pala lumabas na talaga hindi pa pala na-amyenda. At mali, hindi pa sinabi ito. Kaya nakapuro, naka-knockout si PKO. Ito ang ibig kong malinaw. Kasi yung pinakahuling nabasa kong depensa ni Lagman, wala daw ovulation, walang fertilization, at ang abortion daw ay withdrawal ng fetus. Pagka daw yung mga contraceptives ang ginagamit at saka yung condom ang ginagamit, walang fertilization and therefore walang mabubuong fetus at walang abortion. Ano ba ang tingin niyo? Mabuti ang sinabi ni Congressman Lagman sapagkat ang isa sa pinakapunto ng debate sa RH Bill, kailan nagsisimula ang buhay. Sa amin, na anti-RH, ang buhay nagsisimula at fertilization. Pero sa kanila, ang gusto nila, implantation. Kasi pag implantation ang definition, maraming mga contraceptives, IUD, mga morning after pill na maaaring maituring na abortifacient. In fact, doon sa debate namin, doon sa Rotary Club of Manila, meron isang kilalang doktor ang nagsabi. Sabi niya, hindi lang, kasi sinasabi parati ng mga pro-RH na 500,000 daw ang abortion sa nangyayari taon-taon sa Pilipinas. Pero sabi niya, mali yan. Ang katotohanan, milyong-milyong abortion na nangyayari dahilan sa pill. Sapagkat yung pill na yan, ayon sa doktor na ito, it converts the womb into a chamber of death. Kasi yung mga chemical na dumarating doon, nagiging very hostile to a fertilized egg at hindi nalalaman ng mga nanay, mga kababaihan na pag gumagamit sila niyan, dahil chamber of death ito, yung fertilized egg ay hindi magtatagal ang buhay doon. At yan ay maituturing na abortion. Kaya hindi lang 500,000 na duda ako sa figure na yan, pero million daw dahil nga sa epekto ng pill. Congressman, how about condoms at saka yung IUD? Yun. Kasi obviously, no fertilization can occur. Walang contact. Dahil hindi magkikita ang sperm at ang egg. Ano? Hindi, sa IUD, hinaharang yan eh. Pinipigilan ang pagtakbo ng fertilized egg papunta doon sa womb na fertilized na. Yung condom naman, iba naman ang issue sa condom. Ang issue sa condom, kasi sinasabi nila, ito daw ay nagiging pangangalaga sa AIDS. Pero, yung isa sa bansa na talagang napakalakas ang paggamit ng condom, isa sa pinakamataas ang contraceptives prevalence rate, yung Thailand, sila rin ang isa sa pinakamalaking incidence ng AIDS sa Southeast Asia. 600,000. Tayo mga 8,000 lang. Ang paliwanag dito, pag ikaw daw gumagamit ng condom, hindi ito 100% protection. Pag meron kang condom, nagiging risk taker ka. Alam mo, sa anumang bagay, kahit na napakalit ng porsyento ng risk, basta paulit-ulit at marami mong beses na ginagawa, maaari ka ma-aksidente. Yun ang sa punto naman ng fertilization, yung nakashield yan at yung sperm ay hinaharang na hindi na nakakaroon ng pagkataon na mag-travel papunta po doon sa mga itlog. Ano po ang tanaw ninyo dyan? Kami ang amin ay life begins at fertilization. At ito ay sinusuportahan ng maraming doktor,
yung mga eksperto sa konstitusyon, dahil sabi nila, katulad ni Chief Justice Panganiban, even si Father Berna, sabi nila, doon sa Constitutional Commission, na-establish na when life begins. Hindi na ito a debating issue. Life begins at fertilization. No, if Alam mo ba about it. ang kompletong definisyon ng fertilization para po sa Ang ika-iintindi fertilization, pag nag-meet po ang sperm at saka yung egg. And it happens within mga 12, 24 hours. Paano po upon contact. mangyayari halimbawa na nakaharang po yung shield ng condom? Hindi po Walang magkakaroon meeting. ng Hindi, doon nga, pero iba naman yung issue sa condom. Iba ang issue sa abortifacient. Ang condom definitely hindi po abortifacient. Abortifacient yan, so IUD. Nagkaroon ng, yung definition na yan ay nagbago noong mga 1960. And 20 years after, umamin yung presidente ng American Gynecological and Obstetrical Society na kaya nila binago yan para magkaroon ng medical justification for IUD. Kasi pag hindi daw binago yung definition na yan, na hindi rin ina-adapt dito sa atin, kasi yung Philippine Medical Association at yung ating Philippine Obstetrical Association, ang kanilang definition ay fertilization. Sa Amerika lang binago para ma-allow yung IUD. So ngayon, sa condom ho, halimbawa, pinamimili kayo, yung lesser evil. Ito pong condom ay walang tsansa para magkaroon ng fertilization. And therefore, wala po tayong sinasabing Hindi po issue binabanatang yan buhay. pagdating sa abortifacient. Pero pagdating sa the moral aspect, yung risk because of age, meron pong mga scientific explanation dyan at medyo mahaba ng Kung halimbawa, hindi na ho sa prostitute or kung sino man, sa mismong asawa ninyo. So, ilalabas na ho natin yung danger ng AIDS. Ano ang tanaw ng mga naniniwala sa RH bill? Kung halimbawa, I'm going to copulate and I'm going to make use of my condom. Kami po, alam nyo, hindi man bawal ang condom. Hindi naman ginagawang issue yan. In fact, you can go even to a gas station, available yan. So, hindi po pinagbabawal. Ang aming issue dito, bakit kulang tayo ng eskwelahan, kulang tayo ng mga kalye, basic health services, yung mga vaccination, gagasta tayo ng 3 billion pesos on something na dubious pa ang benefit para sa mga tao. Ang dami mga priority. Ayun, nakakaduda yun. Yung sinabi bakit nyo, dito? eye-opener Bakit yan. natin bibigyan ng negosyo yung mga foreigners Multinational, na gumagawa ng mga contraceptives, mga condom, samantalang ang daming bagay na dapat paglagyan tayo nito. Right. Sino naglalabi dyan? Meron kikita ito sigurado. Si Miss Beautiful na nasa kanan niya. Maganda yung sinabi rin ni Senator Tito Soto. Ano yan? Aba, kasi kung gusto ko lang malinawan, yung mga kumukontra po dito sa RH bill, yung lahat po ba na nakastipulate doon, lahat po nakapaloob doon, lahat po kontra kayo? Or meron din naman doon na kahit paano pumapabor kayo, sumasang-ayon, kaya lang kailangan lang. Alam niyo, ang ginawa sa RH bill ganito, pinaligiran nila ng mga sweeteners na mahirap kontrahin. Halimbawa, Icing, mga icing. sinong kukontra sa maternal health? Lahat tayo pabor dyan. In fact, yung reproductive health per se, sinong kukontra dyan? Pag tinanong ang tao, are you in favor of reproductive health? Siyempre, ang sagot, yes. Kasi siyempre, gusto natin healthy ovary natin. Kalalakihan, gusto natin yung prostates natin. Okay. Yung sperm count natin. Okay. Sinong kukontra dyan? Kasi pinaligiran nila ng maganda. Ang pinakapunto dito ay yung pagbibenta at pagbili ng contraceptives. Na yun, pag tinanggal, ayaw nila yun. At alam niyo, yung sinasabi mo kanina, no, yung magaganda mga features yan, nandyan na yan sa isang Republic Act, 9710. Ito yung Magna Carta for Women. Iisa-isahin ko, no? Tingnan yung wording ng Magna Carta for Women. Nakalagay dito, maternal care, breastfeeding. Doon sa RH Bill, maternal care, breastfeeding. Doon sa RH Bill, nakalagay doon, family planning. Sa Magna Carta for Women, ando din ang family planning. Ito, nakalagay doon sa RH Bill, proscription of abortion and management of abortion complications. Doon sa Magna Carta for Women, prevention of abortion and management of pregnancy-related complications. Sa RH Bill, adolescent and youth reproductive health. Sa Magna Carta for Women, youth sexuality education. Ito, word for word na ito. RH Bill, prevention, management of reproductive tract infections, HIV and AIDS, AIDS.
Sa Magna Carta for Women, Prevention and Management of Reproductive Tract Infections, Sexuality Transmitted Diseases, HIV, and AIDS. Sa Magna Carta, Violence Against Women. Sa RH Bill, Violence Against Women. Ito, sa RH Bill, Treatment of Breast and Reproductive Tract Cancers and Other Gynecologic Conditions and Disorders. Sa Magna Carta for Women, Prevention and Management of Reproductive Tract Cancers and Breast and Cervical Cancers and Other Gynecological Conditions and Disorders. Sa RH Bill, Prevention and Treatment of Infertility and Sexual Dysfunctions. Doon sa Magna Carta for Women, Prevention and Management of Infertility and Sexual Dysfunction. Word for word, verbatim, nandun na. So ang tanong, bakit kailangan pa magkaroon ng RH Bill? It's already existing. Ang sagot ng marami dito, at kasama ko dyan, mukhang gusto nila, parang nire-package lang nila, yung nandun na sa Magna Carta for Women, para masabi na kanila yun. Para pong yung mga politiko, Karen, no? Ikaw naman idumaan dyan. Pag meron magpapadala ng mga relief goods, ang gagawin ng politiko, tatanggapin, i-repack, ilalagay pa nga, sabihin, akin yan. Ako ang author niyan. So, ganun po, hindi na po kailangan yan. Ngayon, kung gusto nilang palakasin, then they should amend Republic Act 9710, Magna Carta for Women, and we can discuss that. Yun po ang madaling pag-usapan. Pero bakit ililihis yung usapan sa reproductive health? In fact, alam niyo doon sa tinatawag na International Conference for Family and Development noong 1994, ang reproductive health sa definition nila includes abortion. Kaya dito iniiwasan nila. In fact, yung reproductive health, binago nila ang definition, although yun ang inspirasyon nila, yung ICPD 94, which I'd like to repeat, includes abortion. Mismo pong ang parang pinaka-poster woman nila for reproductive health, si Ginang Hillary Clinton, Secretary of State ng Estados Unidos. Sabi nila, there cannot be family planning without reproductive health. And there cannot be reproductive health without legal abortion. So, klarong-klaro na talagang ang pinaka-long-term program dito ay illegalize ang abortion. At diyan tumututol kami because we see this as a step towards what we feel is really morally reprehensible, which is abortion. Kung lang natin. Opo. Binabanggit nyo may makikinabang doon sa RH Bill na to. May mga pangalan na ba kayo? Kung sino-sino makikinabang na yan? Porky, lamang. Wala pa po. Wala pa kami mga... Mahirap po magbigay ng pangalan. Pero alam nyo, pag merong malaking negosyo, sigurado maraming kikita rito. At ito pa, ito makikita nyo parang ang dating yung mga salesmen. Kasi ang salesman, pag meron ka objection, meron silang sagot kagad. Yes. Halimbawa, ano ang issue sa oral contraceptives? Marami pong nagsasabi. Harvard Medical Review, Indian Journal, US Cancer Institute, ang sabi nila, ang oral contraceptives increase the risk of breast cancer. At mismong dating Secretary of Health, Esperanza Cabral, ang nagsabi nito. Although ang sabi niya, hindi bale, totoo na tataas ang risk ng breast cancer, pero ito naman ay makakaigi sa health ng iyong ovary. Ang sabi ko, paano mapapakinabangan yung healthy ovary mo kung meron ka ng breast cancer? Tama. Yun ba, di ba? Mamili ka kung anong cancer ang dadapo sa katawan mo. Sa akin, parang salesman. Sasabihin ng isang sales, sasabihin mo, mukhang may depekto yata ang makina nito Hindi, okay naman ang gulong nito. Talagang first class ang gulong nito. Ganda ang sagot ng salesman ho. Ida-divert niya. Ida-divert niya at magsasabi ng maganda. Isasabi ko yung sweetener. Doon niya ililihis sa mga sweetener when in fact, yung pinaka-puso nung panukalang batas ay hindi po acceptable. Alam nyo, para bang ang lahat ng enerhiya, lahat ng oras ng Kongreso, nakafocus dito sa RH Bill at yung ibang mga bills na talagang importante parang nalagay na sa sideline lahat. Alam nyo, binanggit ko nga yan. Nagkaroon ng listahan ng mga priority pieces of legislation, mga 106 bago kami nag-break. Ang RH, number 99. Pero sa kung anong kadahilanan, yung mga number 1, number 2, number 5, number 10, medyo nasa sapawan nung number 99. Andyan ang Department of Housing, andyan ang Witness Protection Program, mga sea lanes, modernization ng AFP, yung Department of Information and Communications Technology. Mahalaga ho ito. Of course, education. Ano niyo po si Anthony Goles, si Congressman? Medyo mga kaibigan pong pamilya. Sila ay taga-Negros, ang pamilya Alam niyo, taga-Iloilo. napakaganda ng bill niya. Ewan ko kung susuportahan niyo. Yung pong lahat to ng mga senior citizens,
parang i-accept na sa mga taxes or kung ano man. Dahil, ang sabi, pinaghirapan naman ng mga tao, pabayaan naman natin gumawa ng mga tao. Maganda po kasi noong isang nakaraang kongreso, pinalakas namin yung tinatawag na Expanded Senior Citizens Act, no? Yung dati kasi yung 12% na yung 20%, naging 8% na lamang yung diskwento para sa mga senior citizen. Although wala akong nakikitang senior citizen dito sa grupong ito, wala qualified. May umamin. Pero ngayon binalik namin para maging 20% ulit. At kami naman, maganda po yung panukalang bata niya. Welcome ho. Yan ang mga dapat pag-usapan natin. Congressman, at the end of the day, as I asked before, ang bottom line is that it will be a numbers game. Yes, yes. Diba? We will have to accept the fact kung sino man yung nanalo, sino matalo. Dahil we live in a democracy, so majority rules. No? So sa tingin mo, as of now, sino bang magwawagi? Yung pro or anti? Sa ngayon, sa tingin ko, patas ang labanan dyan. No? Kung meron man diferensya, siguro mga plus or minus 10 votes. Mga one-third, one-third. Yung one-third, mga undecided pa. Kasi mga 280 kami, yung mga lumalantad, mga 100, both sides, no? At isang bagay na makikita natin, nagsabi sila, ang kulay doon nila, violet. Pero ilan lamang ang nakikita kong gumagamit ng violet doon. Isa na ako, na hindi naman ako ay anti-RH. Ito kulay ko mula pa noong 1992. And in fact, this color is one of the prominent colors of our church. The color of Advent, yung simula ng Kapaskuhan, and the color of Lent. Yan din ang kulay ni Napoleon Bonaparte. Kulay ni Xerxes the Great, even yung pong kampanya ni Alexander the Great, yung kulay niya. At yung mga abogado, IBP, kulay na violet. The Supreme Court, ito ang kulay ng Supreme Court. Wala po may-ari nito. Congressman, Pero ang simbahan, centuries na ginagamit ito. Thousands of years na. meron din mga members of the House of Representatives who are playing both sides of the political fence or both sides of the issues. Nakikiramdam pa. Oo, dito sa kabila, dahil pinapakiusapan, pagtalikod, kinausap ng kabila, oo din. So, meron ba mga ganyan? Palagay ko hindi naman siguro, pero meron namang dating pro-RH na lumipat na sa amin. Ang isa sa pinaka-telling sa kanila, nagulat sila, meron na palang ganyang batas. Yung ang women, yung Magna Carta for Women, bakit kailangan pa maglabas ng bago? Nagiging nominal ho ba ang voting? Yes, of course. Pagdating sa third reading. Di magkakabistuhan din ang mga nagtatago. Congressman, hindi ba lahat ng congressman binibigyan naman ho ng kopya kung ano ho yung bill na pinapasa? Yun. Bakit naman ho yung mga congressman na sabi ninyo lumipat na sa inyo ngayon? Hindi pa ho ba nila nababasa yung mga... Hindi, alam mo, iba yung basa, iba yung nagdedebate, iba yung pinapaliwanag. At yan din ang isang punto namin, no? May mga reaction tayo, Congressman. May mga reactions po. Ito po, una po, galing kay Dory Ignacio ng Gapan City. Good morning po. Maganda po ang topic sa programa ninyo. Sana po ipasa na yung RH bill para sa kapakanan ng isang pamilya at ng bansang Pilipinas kasi overpopulated na tayo at marami pong walang trabaho. Paano pa nila mabibigyan ng magandang kinabukasan ng kanilang anak kung hindi sapat ang income ng pamilya at overpopulated ang isang bansa? Thanks. Ano po yung reaction? Yan po isang myth na yung overpopulation. Ang dami pong bansa, mas malaki ang population density kasi sa atin. Macau, Korea, Taiwan, China, Singapore, but they are more progressive than we are. Yes. Hindi po naging palakid sa kanila yung populasyon. In fact, dito sa Pilipinas, yung mga sinasabing malaking populasyon ng mga syudad, yung pa ang mas maunlad kaysa sa mga probinsya na kukunti ang tao. Correct. Ito naman po from 0917331122. Kuya, saya ng show nyo kahit puyat ako galing trabaho. Nagko-call center pala siya. Nawala pagod at stress kung mabuhay po kayo. Ayan, yung mga call centers po, yan yung advantage ng ating populasyon. Kaya lumakas ang ating ekonomiya, population centers, yung mga BPO, at yung OFW. Yan mga workers dyan, galing po sa mga pamilyang maraming anak, at mga galing sa mga pamilyang mahihirap na sinisisi nila dito sa quote-unquote population problem natin. Ayun. Ito naman. Leon. Galing po kay Zaldi Mendez. Okay ang RH Bill Act ni Senator Santiago mula sa magaling na staff po. Yan. Ibig sabihin niya, magaling ang mga staff daw ni Miriam. May version Yung siya. version diba? is May version siya. Ayan pa isa. Ito galing sa last 4 digits 4888. Bakit hindi kumukontra ang Catholic Church na ipasara ang gumagawa ng sigarilyo at padcore? naman? Pere. Meron pahayag po dyan ang simbahan tungkol sa pagsisigarilyo.
May pahayag na si Bahay. Ako po, hindi ako nagsisigarilyo. Ay, good for you, Kong. Ito Ninya. naman from Cora Paras, ang pro-RH ay mga kabit. Mga bit ka, mga... ano to? Mga... Ano ba yan? Bit ka. Mga may kabit. May kabit para maligal ang pakikiapig nila. Ano ba yun? Oh, okay. Sila yan. Ito, Namin galing naman po na-issue sa yan. 0939-9364431. Kung di makokontrol ang childbirth sa Pilipinas, lalo na sa mga mahihirap, di dadami ang mahirap. Ito rin ang hindi ko maintindihan. Bakit sinisisi natin yung mahirap? Alam nyo, nagkaroon kami ng pag-uusap ni NEDA Secretary Paderanga. Sinabi niya, noong 1992, ang bilang ng Pilipinas, 65 million. Ngayon, 95 million. Ang nadagdag, 30 million. 30 million. Noong 1992, ang bilang ng mahirap, mga 20 million. Ngayon, ang bilang ng mga mahirap, mga 24 million. Ang nagdagdag sa mga mahirap, yung below poverty line, 4 million. Yung hindi mahirap, 26 million. Mas marami Dami. yung dinagdag ng mga hindi mahirap. Bakit sisisihin natin yung mga mahirap? Samantalang ang nagdagdag ng populasyon natin, yung hindi mahirap. At saka mali ang interpretasyon ng sinasabing Malthusian theory. Ano ko, rejected na ho yan. Yung Ano yun Malthusian na yan. Kasi hindi nila tinutuloy. Kasi ang sabi ni Thomas Malthus, sabi niya, so kailangan ng produksyon. Kung dadami ang tao, kakailanganin ng produksyon. Pinuputol ni Ranon sa hindi pangangailangan ng produksyon dahil hindi kaya ng gobyerno na i-generate yung production. Yung pagkukulang ng gobyerno sa tao, sinisisi. Yan ang mali. Yung kay Malthus po, 200 years ago. Ah. 200 years ago, ang populasyon ng Pilipinas, 8 million or even less. Sasabihin nila, overpopulated. Sabi ni Malthus kasi, overpopulated na raw yung mundo. 200 years ago, dahil wala na pagkain, nakalimutan niya yung teknolohiya. Ang food production technology has improved by leaps and bounds and it continues correct. to improve. At saka, ang tanong ko ganito, ano ba ang Pilipinas? Pang 10 taon lang ba tayo? Tayo ba para 20 years lang? Hindi ba tayo itatagal 1,000 years, 10,000 years, even 1 million years? Bakit tayo nag-aalala na baka umabot tayo ng 200 million, 300 million? Darating ho tayo dyan. Hindi ho mapipigilan yan. Kasi patuloy ang pag-inog ng mundo. We are going to be around for the next 1,000, 2,000, 1 million years. Pinakamaganda. Hanggang October lang daw, sabi ng ano. 21. Yung nakamali. Pinakamaganda ang gobyerno ay gumawa ng paraan para mag-produce ang tao. Tama. Kagaya ng ginawa ng China, kagaya ng ginagawa ng India. Sobrang populasyon yung mga lugar na yan, pero gumagawa sila ng paraan. Pero they are not sending, they are not sending most of their countrymen abroad. In our case, ang atin nilang pag-asa is our OFWs. Nanggaling na sila ron. Ang China, andun yung Chinese Nanggaling na yun. Chinese diaspora, yung Indian diaspora. Halos lahat ng sulok ng mundo. Meron pong nanggaling na Chinese, sila. merong Indian, nanggaling sila Pero, ron. At delivery yun nila- nakakatulong sa kanilang ekonomiya. Nakakatulong. Yung sa atin, we have to send them out and at what social costs, di ba? Dahil mahihiwalay sila sa pamilya nila. Di ba? Of course, they are helping so much. So, ang tanong ng iba dyan, bakit hindi na lang dito bigyan ng trabaho? Yung BPO po, Bakit nagsisimula ng BPO ngayon. At mas malaki pa ang sweldo doon sa business process outsourcing. Pero alam nyo, ngayon po global economy na. Yan ang dahilan kung bakit meron mga foreigners nandito nagtatrabaho sa atin. Dahil sa tingin nila, mas maigi magtrabaho rito. Yan dahilan kung bakit meron mga Filipino managers in Indonesia, in Hong Kong, in the States na ginagalang din. Of course, sari-saring klase mga trabaho. Ngayon kasi, ang tao pag gumraduate, hindi lang employment opportunity dito sa bansa ang tinitingnan. Buong mundo na ang tinitingnan. And that is good because now we are helping the development of the entire world. We are colonizing the world, so to speak. Congressman, yung parting words sa inyo. Maraming po salamat at sa inyong pagkakataon binigay dito sa atin. Gusto ko lang sabihin na ito pong reproductive health bill na ito ay dapat tutulan natin sapagkat una, nandiyan na yan sa women Magna Carta for Women. Binago lang nilang konti mga salita pero andun na. Ang dapat pagtuunan natin ng pansin ay kung paano paunlarin ang bansa. At dito, makikita natin sa halimbawa ng Singapore, ng Indonesia, ng Thailand, ng Korea, ng Japan. Ang susi dito, hindi po populasyon. Ang susi dito is correct leadership and correct economic strategy. Right. Yan po ang dapat na ipaglaban natin. Okay. Thank you very much. Maraming salamat.
Thank you po. Thank you for coming. For Mayor of Parañaque. Ay, may question pa lang muna ako sandali lang. Saan daw po nanggaling yung Roylo? Yung Roylo, kasi yan ang resulta ng pagmamahalan ng aking mga magulang. Yung nanay ko, taga Romblon, yung tatay ko, taga Iloilo. Ayan. Diba? Okay, maraming salamat po. Ayan, we would like to acknowledge the First Philippine Scales Incorporated, makers and distributor of accurate and dependable weighing devices in the country, manufacturer of Fuji weighing scales from Malabon City. They have a solution for all your weighing concerns, an accredited partner of DTI for the campaign Timbangan ng Bayan nationwide. If you need their services for calibration, their calibration department is an ISO certified. They also offer test weights with certification. Tawag lang po kayo sa kanilang head office sa 3611-331 or you can log on at www.timbangan.ph for more of their products and services. FPSI sa Timbangang Eksakto, negosyo'y aasenso. Tangkilikin po natin ang produktong Pilipino, Fuji Weighing Scales, proudly Philippine-made. Thank you very much sa Carp Chanchao para po sa napakasarap na toyo at patis. Marcy Blue Purified Drinking Water, Morong Star Beach Resort, at the Taylor by Abe Pundana. At syempre, maraming salamat po kay Doc Joel Mendez, kay Dr. Aileen De La Rosa ng Mendez Medical Group, at sa ating golden girl na si Dr. Daisy Lim Kamitan. Stay gorgeous, Doktora. Maraming salamat sa iyo ng Derm Gem at sa Power Plus. Thank you. Saan baka may babatiin kayo? Hindi po. Baka may babatiin po aking pamilya. At yung aking apo na nag-celebrate ng kanyang 5th birthday noong isang araw, si Robbie. Magandang umaga kay Nati and my children, of course, and my grandchildren. Okay, pinapabati po ni Mr. Bean ang lahat ng kanyang mga kaibigan sa FB na nagpapabati. At yung mga taga Edmund News po, ang ating pong viewer na 82 years old, si Ferra Gra, galing po kay That Girl yan. At sa ating pong mga cameraman, Gilbert, a.k.a. Gila, si Jeff Sinino, at ang cute na si Gani. Hi, Gab! Sa lahat po ng mga senior citizens na pumunta po kahapon sa Cubao Aurora sa medical mission, happy viewing po. At sa mga taga-liga ng mga broadcasters ng Pilipinas, magandang umaga. Ayan, happy viewing. At si Rap Rap. Alright, thank you very much. Jerry Chua, Rera Samantha, and Nini, Andre Herbal. Buy one, take one tayo hanggang June 3, mga apo. Kaya punta na kayo doon. Okay, good morning, Ina. Good morning, Dr. Francis Licancion ng Eskultura. At si Jimmy Reyes. Humanda kayo sa Bernes at babalik si Jimmy Reyes. Sa pagbabalik. Ayan. Si Flica, si Romina, si Gabi, si Pacoy, at syempre Delphine family, si Paring Al, Santa Maria, Ochip, and Boyong, and Irias. Okay. Okay, thanks Doc Joel Mendez, Dr. Aileen De La Rosa, and Dr. Daisy Lim Kamitan. Belated happy birthday. Sorry, hindi kami nakapunta. Puerto Nirvana po, at saka Culinaria sa Rockwell ng Makati. Batiin ko na yung mga kapatid ko sa Malay-Balay, Bukidnon. Man Rudy, salamat po. Happy viewing nga po sa akin, Doktor. Kay Dr. Dio Campo di sa Micaloocan. I love you. Lucas, Jana, Lasat. Bitag na po. Roger. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, bukas Laguna, nagpiling ulit tayo sa lubungin, isang bagong baga. Sabay-sabay tayong bumati ng isang Buwan!